Nasaksihan ang malawakang pag-aresto sa mga radikal sa Iran matapos nilang hilingin ang ulo ni Trump sa libing ni Ali Khamenei sa Tehran. Salamat. Ano yun? Ano yun? Sumama ka lang kay Joe? Chingin mo. Jo, ano yan? Alam ni Jo kung ano yan. Ang seremonyang sinikap ng rehimen na ipakita bilang demonstrasyon ng lakas ay nauwi sa paglalantad ng matinding alitan sa pagitan ng grupong nais makipag-usap sa Estados Unidos at ng mga hardliner na kaalyado ng revolusyonaryong gwardiya. Sa gitna ng karamihan, ginawang pampulitika ng mga taga-suporta ng rehimen ang prosesyon, nagtaas ng placard laban kay Donald Trump, binatikos ang anumang posibilidad ng kasunduan at sumigaw ng banta sa kabisera ng Iran. Kumilos ang pulisya dahil ang protesta ay hindi lang laban sa Washington o Israel, kundi pati sa pamahalaan ng Iran na inaakusahan ng mga radikal ng kahinaan sa pakikipag-usap sa mga Amerikano. Nawalan ng lider ang rehimen, kaya pilit nilang pinapakita ang pagkakaisa, pero halata ang agawan ng kapangyarihan ng kanilang mga militante sa harap ng publiko at internasyonal na kamera. Habang pinipilit ni Trump na magkaroon ng kasunduan o nangakong tatapusin ang trabaho, sinusubukan ng Tehran na kontrolin ng mga tao sa kalsada, pigilan ng revolusyonaryong gwardiya at tiyaking hindi magiging plataporma ng protesta laban sa anumang negosasyon ang libing. Ano ang ikinatakot ng rehimen? Bakit naging problema ang radical na base? Ikukuwento ko lahat yan sa'yo. Kung gusto mo na diretsong content, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Nangyari ang kaguluhan nitong Lunes, ika-6 ng Hulyo 2026 sa panahon ng prosesyong libing ni Ali Khamenei sa Tehran. Ang katawan ng dating kataas-taasang pinuno ay dumaan sa kabisera ng Iran sa isang seremonyang inorganisa para tipunin ng mga tao, mga opisyal at mga kinatawan mula sa ibang bansa. Nais ng gobyerno ipakita ang pambansang lakas matapos mamatay si Khamenei sa pag-atake ng US at Israel sa simula ng digmaan. Pero ibang bagay ang ipinakita ng mga tao sa kalsada. Galit, alitan sa loob at takot na baka ang anumang kasunduan kay Trump ay makita bilang pagsuko. Ang mga radikal na pinigilan at inaresto ayon sa mga balitang kumakalat ay nagtangkang gawing protesta laban sa negosasyon sa pagitan ng Tehran at Washington ang libing. Mga radikal na pinigilan at inaresto, balita. Mga radikal na pinigilan at inaresto. Baguhin ang mga negosasyon sa Tehran. Tinututulan nila ang anumang pakikipag-usap sa Estados Unidos, sumisigaw laban sa kasunduan at diretsong tinutumbok si Donald Trump. Ang puwersa ng pulisya na konektado sa estruktura ng pamahalaan ng Iran ay kumilos upang pigilan ng mas agresibong grupo na tuluyang kontrolin ng seremonya. Hindi talaga oposisyon sa rehimen ang mga grupong ito. Bahagi sila ng revolusyonaryong kapaligiran na matagal nang sumusuporta sa kapangyarihan ng mga ayatollah. Kaya mabigat ang eksenang ito. Kinailang ang pigilan ng rehimen ang sariling mga radikal. Ang tunggalian ay sa pagitan ng dalawang blok ng kapangyarihan sa Iran. Sa isang panig, ang gobyerno ni Masoud Pezeshkian at ang diplomasya ni Abbas Araghchi ay sinusubukang panatilihing bukas ang pakikipag-usap sa Estados Unidos para magharap ng solusyon sa digmaan at presyur sa ekonomiya. Sa kabila, andoon ang matitigas na paksyon ng revolusyonaryong gwardiya na ayaw sa konsesyon at gustong panatilihin ng tensyon bilang kasangkapang politikal. Para sa kanila, ang makipagnegosasyon kay Trump matapos mamatay si Khamenei ay tila pag-amin ng kahinaan. Para sa gobyerno, ang pagbaliwala sa Washington ay pwedeng magdulot ng higit pang pag-atake, sanksyon at isolasyon. Ang mga placard na ipinakita sa seremonya ay lalo pang nagpalala ng tensyon. Ipinakita sa mga larawan sina Donald Trump, Ben Shapiro, Laura Loomer, Lindsey Graham, Miriam Adelson, Mark Dubowitz, Peter Thiel at iba pang mga Amerikanong personalidad o mga pro-Israel na tinukoy bilang mga target. Sa isa pang bahagi, lumitaw ang isang banner sa Ingles na may direktang banta kay Trump. May mga nagprotestang umatake sa larawan ng Pangulo ng Amerika, pati sa isang rebultong ipinakita sa prosesyon. Malinaw na ginawang propaganda ng paghihiganti ang libing, ngunit mas malaki ang naging epekto nito sa politika.
Nakita ng mundo ang rehimen na nakikipag-usap habang ang mga radikal nito ay humihiling ng kumprontasyon. Tumugon si Trump sa pamamagitan ng pagpapanatili ng presyon. Sa Washington, sinabi niya na maaaring makipagkasundo ang Estados Unidos sa Iran o tapusin na lang ang laban. Ginawa ang pahayag habang nakapos ang negosasyon dahil sa mga seremonya ng libing. Ayon sa Pangulo ng Amerika, mas gusto niya ang kasunduan para hindi maapektuhan ang milyon-milyong Iranian. Pero nilinaw niyang nananatili pa rin sa mga opsyon ang paggamit ng militar. Ang pressure na ito ang dahilan kaya pilit pinipigilan ng ilang bahagi ng pamahalaang Iranian ang mga radikal. Alam ng Tehran na ang mga sumisigaw ng banta kay Trump ay maaring patunay na wala itong kontrol o tunay na paninindigan sa seryosong negosasyon. Ang pagtigil ng pag-uusap ay nagbigay daan sa paksyong matitigas ang paninindigan na sakupin ng kalsada. Ayon sa mga diplomatikong pinagkukunan, patuloy na tumatayong tagapamagitan ng Qatar at Pakistan habang may usapan ukol sa paglalayag sa kipot ng Hormuz at pagpapatuloy ng 60 araw na tigil putukan. Bawat araw ng libing ay nagiging araw ng politikang tunggalian. Pinapatagal pa ito ng gobyerno. Tinatangkang kontrolin ng revolusyonaryong gwardiya ang kwento habang nais ng mga radikal na ipakita ng pagkamatay ni Khamenei ay dapat tumbasan ng pagigante, hindi ng kasunduan. Lalong lumala ang pakiramdam ng kawalang tatag dahil sa pagkawala ni Mojtaba Khamenei. Itinuturong kahalili siya ng ama niya pero hindi siya lumabas sa publiko sa mahahalagang bahagi ng seremonya. Ang katahimikang ito ay nagbunsod ng pardududa sa tunay na namumuno. Sa saradong rehimen, ang kawalan ay may ibig sabihin din. Kapag hindi nagpapakita ang bagong leader, ibang mga grupo ang pumupuno sa entablado at eksaktong ito ang nangyari sa Tehran. Nag-agawan sa kontrol ng pampublikong imahe ang revolusyonaryong gwardiya, mga militanteng matitigas ang posisyon, tagapag-ayos ng libing at pulisya. Hindi na itago ng presensya ni na Pangulong Masoud Pezeshkian at iba pang opisyal ng rehimen ang tensyonadong atmosfera. Maiyakan, bandila, relihiyosong simbolo at talumpati ng paghihiganti sa seremonya. Pero tanong na marami, sino ang namumuno ngayon? Hindi lang isang personal na yugto ang natapos sa pagkamatay ni Khamenei. Nagbukas ito ng isang panloob na karera sa pagitan ng mga gustong mabuhay sa pamamagitan ng diplomasya at ng mga gustong panatilihin ang rehimen na nakakulong sa tunggalian. Ang pag-aresto sa mga radikal sa mismong libing ay nagpapakita na ang labang ito ay lumabas na sa likod ng mga eksena. Naging sentro rin ng reaksyon ang Israel. Sinabi ng ministro ng depensa ng Israel na si Israel Katz na ang sinumang magiging leader ng Iran na magtatangkang wasakin ng Israel ay matutulad kay Khamenei. Tinawag ni Katz na kahihiyan ng panawagan ng paghihiganti laban kay Trump at sinabing ito'y nagpapakita ng tunay na likas ng rehimen ng mga ayatollah. Kasabay ng pahayag, ipinakita ang mga larawan mula Tehran na may banta kay Trump at placard laban sa mga Amerikanong personalidad. Para sa Israel, pinatunayan ng seremonya na aktibo pa rin ang ideoluya ng rehimen kahit matapos ang mga dagok sa militar. Naging bahagi ng tunggalian ng naratibo ang malaking karamihan. Ipinakita ng rehimen ang punong kalsada bilang patunay ng suporta ng taumbayan. Ngunit ang dami ng tao sa ilalim ng saradong rehimen ay di nangangahulugang may kalayang pampulitika. Maaring magtipon ng mga seremonyang pang-estado ng kawani ng gobyerno, relihiyoso, militar, kamag-anak ng miyembro ng rehimen, organisadong militante at mga taong dinala dahil sa pressure ng lipunan o logistika ng estado. Nakakatulong ang larawan ng masa sa propaganda pero hindi nito natatanggal ang bitak na inilantad ng seremonya. Kapag kailangang arestuhin ng pulisya ang mga taga-suporta ng sistema para pigilan silang sirain ng diplomatikong linya ng gobyerno, ang tila lakas ay nagpapakita ng kahinaan. Nagpatuloy ang libing patungo sa iba pang mga lungsod kabilang ang Qom bago ang inaasang libing sa Mashhad. Sinubukan ng Tehran na gawing pagpapakita ng paglaban sa Estados Unidos at Israel ang prosesyon. Ngunit sa huli, ipinakita ng seremonya na mas kinakabahan kaysa nagkakaisa ang rehimen. Gusto ng mga radikal ang paghihigante at nais ipakita ng revolusyonaryong gwardiya na kaya pa rin nilang itulak ang politika ng Iran sa komprontasyon kahit sinusubukan ng diplomasya na makahinga. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at mag-ambag ng pinansyal sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na katuon sa pagbibigay sa iyo ng makatotohanang impormasyon. Ang iyong ambag ay tumutulong sa aming pagpapatuloy.